Good morning po mga kasaka. Nandito po tayo muli para magbigay ng konting kaalaman patungkol sa pag-propagate ng ah, rambutan sa pamamagitan ng pagmamarkot or air layering. So, hali kayo. Papakita ko lang yung mga gamit na ating hinanda para sa pagmamarkot ng rambutan. Meron po tayong cutter. Yan. Tapos, meron tayo silupin. Yan. O ice bag. Meron tayong lupa na nilagay sa ice bag. Garden soil, pwede rin mas maganda coco peat or vermicast. Depende sa inyo. Pero sa akin ito ang available, ang garden soil, kaya ito ang ginamit ko. Meron din tayong disinfectant, nilagyan natin ng growth hormones. O i-disinfect muna natin yung ating gagamitin na cutter. Yan. Okay. Tapos meron din tayong grafting tape. Ito yung ginagamit ko na pantali. Pwede naman kung anong available na pantali sa inyo. Tela, yung mga lumang damit natin pwede natin ikat. Tela na mga retasong tela para itali. Gamitin natin pantali mamaya. So, yun lang. Pagkatapos ito yung sanga na ating i-grafted. Halimbawa, ito yung sanga na ating i-grafted. Ito yung rambutan. So, lilinisin natin. Yan, lilinisin natin. Magaling natin yung mga nakaharang na sanga para madali natin yung kita kung saan siya magandang tanggalan ng balat ikat. So, pagkatapos ay ikakat lang natin. Tanggalan lang natin siya ng balat, siguro mga 1 to 2 inches. 1 inches, 1 inch. Okay na. Yan. Ganyan lang po siya. Harap na tanggalin. Sa pagtatanggal po ng balat, siguraduhin po natin na matanggal natin yung madulas na bahagi na layer ng balat, yung tinatawag ng cambium layer. Nasa tapos ikiskisin po natin maayos. Sigurado natin na nabalatan natin siya na maayos. Tanggal natin na maayos yung balat niya, yung kanyang madulas na bahagi, parte ng balat. Kasi pag hindi po natin ito nabalatan ng maayos, hindi po ito siya uugat. Babalik lang po siya sa dudugtong lang siya ulit. Mamamatay. Hindi siya uugat. Kaya siguraduhin natin na natanggal natin na maayos yung balat. Yan. Okay lang na medyo tumagal tayo. Basta sigurado natin na natanggal natin yung kalinisan natin na maayos. Yan. Okay na po yan. Tapos ito naman, ito yung garden soil na nilagay natin sa silupin. Ikakat lang natin. Yan, ikakat lang natin siya. Ibiakin natin. Yan. So binasa ko na rin pala ito nung yung garden soil natin. Binasa ko siya ng tubig na hinaluan natin ng growth hormones para mabilis tumubo yung umugat yung ating sanga. Tapos i-sprayan natin siya ng growth hormones din. Yan. Tapos ito lang yung gawin natin. Yan. Tapos medyo pisilin lang natin na maayos para lumapat yung lupa dun sa area nung sanga na binalatan natin. Yan. Sigurado natin yung lapat na lapat. Yan. Ano yan? Tapos itong mayroon tayong isang ano dito,
ice bag din na pin-repair. Ibiyakin lang natin siya. Ito ang gagamitin nating pambalot para hindi siya mapasok ng tubig ulan at manatili yung kanyang moisture na magpapanatili na sariwa yung ating sanga at babasa. Yan lang. Yan. Tapos kukuha ko ng grafting tape. Sapat na ito, ganito kahaba. Gamit lang tayo ng grafting tape para pantali dito. So yung iba tela ang ginagamit. Kasi naman ito may available naman tayong grafting tape dito lagi. Ito yung madali para sa akin kaya ito rin ang ginagamit. Okay na yan. Tapos talian lang natin. Sigurado natin mahigpit yung pagkatali para hindi siya gumalaw. Pag humangin hinangin siya ay hindi iikot, hindi gagalaw yung ano, kasi lalo na pag may ugat na siya, maliliit pa yung ugat niya. Pag gumalaw yan maaaring maputol yung kinugat, hindi siya magtutuloy o mamamatay lang siya, sayang. Yan. So, balik ko pa sa taas ulit. Lalak na kasi ganyan na siya. Yan. So, balot na balot siya. After 45 days to 2 months makikita na natin kung nag-success yung ating pagmamarkot. Makikita na natin may mga ugat ng lalabas dyan. So mas maganda gamitin natin na cellophane o pambalot plastic ay yung transparent katulad nito. Yan, marami namang nabibili nito, kahit saan naman may nabibili niyan, para makita natin kung umugat na siya.